Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias, sinasabi ng Panginoon, "Inutusan ko ang mga tao na sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan at ako naman ang Diyos nila. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa ipinag-utos ko at sila'y mapapanuto. Ngunit hindi sila tumalima. Ayaw nilang makinig sa akin. Sa halip, ginawa nila ang balang maibigan at lubusang nagpakasama sa halip na magpakabuti. Mula nang lumabas sa Ehipto ang inyong mga ninuno hanggang sa araw na ito, patuloy akong nagsugo ng aking mga alipin, ang mga propeta, subalit hindi ninyo sila pinakinggan ni pinahalagahan. Nagmatigas kayo at masahol pa ang ginawa ninyo kaysa ginawa ng inyong mga ninuno. Jeremias, sasabihin mo ang lahat ng ito sa kanila, subalit hindi sila makikinig sa iyo. Tatawagin mo sila, ngunit hindi kanila papansinin. Kaya ganito ang sabihin mo sa kanila, narito ang bansang ayaw makinig sa tinig ng Panginoon na kanilang Diyos at ayaw ituwid ang kanilang landas. Naglaho na sa kanila ang katotohanan at di man lamang nababanggit." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang malaking karangalan ng bayan ng Israel ay sila ay may tipan, may kasunduan sa Diyos. Ito ang kasunduan ni si Yahweh ay maging Diyos nila at sila naman ay maging bayan ng Diyos. Ang kasunduang ito ay hindi unconditional. Ito'y nakasalalay sa kanilang pagsunod sa kautusan ng Diyos sa kanila. Kung susunod lang sila sa mga utos ng Diyos, magiging masagana ang buhay nila sa lupain na ibinigay sa kanila, ang lupain ng Kanaan. Pero naging matigas ang ulo ng mga Israelita. Sinuway nila ang Diyos. Ginawa nila ang kanilang gusto lamang. Kahit na patuloy na nagpapadala ang Diyos ng mga propeta upang ipaalaala sa mga tao ang kasunduan nila, naging matigas ang ulo nila. Sinabi din ng Diyos kay propeta sa Jeremias na magiging ganyan din ang karanasan niya. Hindi siya papakinggan ng mga tao na wala na ang katapatan sa mga tao. Nakakalungkot ang kasaysayan ng Israel. Talagang pinili sila ng Diyos at iniligtas sa mga umaalipin sa kanila sa Ehipto. Ang daming kababalaghan ang ginawa ng Diyos para sa kanila upang ipadama sa kanila na mahal sila ni Yahweh. Pero naging matigas sila. Hindi sila sumunod sa Diyos na wala namang ibang balak kundi tulungan sila. Ang Israel ay sana magsilbi na leksyon sa atin. Huwag natin silang tularan sa pagiging matigas ang ulo. Magtiwala tayo na mahal tayo ng Diyos. Si Jesus, ang kanyang anak na pinadala sa atin, ay ang pinakapruweba na talagang mahal tayo ng Diyos. Ang panahon ng Kwaresma ay ang panahon ng panawagan ng Diyos na makinig sa Kanya. Ibaling na natin ang ating puso sa Kanya. Hindi naman nagkukulang ang Diyos na tumawag sa atin.
Nandyan ang ating konsyensya. Nandyan ang banal na kasulatan. Nandyan ang simbahan. Nandyan ang mga pangyayari sa ating buhay. Ang mga lahat ng ito ay mga tinig ng Diyos na baguhin na ang mali at gumawa na ng mabuti. If today you hear His voice, harden not your hearts. Tibagin mo, O Diyos, ang aking pusong matigas. Turuan mo ako matuto na sa kasaysayan at huwag ulitin ang pagmamatigas ng mga tao noon sa iyong pagkalinga. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.